Hindi nagsalita si Lin Moyu, umiling lang siya ng bahagya. Hindi niya talaga mahanap ang kanyang partner, term for romantic partner date, in this context. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya makontak si Ningyi. Sabi ng kakaibang lalaki, hindi naman siguro, ano. Akala ko'y ganoon kakagwapo, kapatid, hindi katulad ko na malaki at magaspang. Takot agad ang mga dalaga kapag nakikita ako. Ang lalaking ito ay mukhang malupit at nakakatakot, lalo na't may dala siyang malaking palakol. Talagang mapapatakbo niya ang maliliit na babae. Bahagyang tumawa si Lin Moyu, hindi nagsalita. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata, nagpakita ng malalim na tuwa. Bigla siyang humakbang pasulong. Batang kapatid, para iyan sa guest area. Sumigaw ang lalaki. May mga nakakita kay Lin Moyu. Ang lakas ng loob naman ng isang tao na pumasok sa guest area. Ayaw na ba niyang mabuhay? Lahat ng nasa guest area ay may mataas na katayuan at binabantayan ng hukbo. Walang karapatang pumasok ang karaniwang tao. Ang batang ito, baka magkaproblema siya. Hindi natin alam kung saang pamilya siya galing, hindi niya alam ang mga patakaran. Tingnan mo, umaksyon na ang mga sundalo. Isang grupo ng mga sundalo ang sumugod sa harapan ni Lin Moyu. Huminto, sigaw nila. Ito ang guest area, bawal pumasok. Hindi sila pinansin ni Lin Moyu. Agad niyang inilagay ang kanyang 3-star general emblem sa kanyang balikat. Biglang tumayo ng tuwid ang mga sundalo at sumaludo kay Lin Moyu. Mga pagbati, General. Sumagot si Lin Moyu ng T-isel, nilagpasan sila at pumasok sa guest area. Nang makita ito, nagulat ang lahat. Ang binatang ito ay isang general? Nagkamali ba? Mali. Baka nagkamali ang magulang mo sa pagkuha sa iyo. Hindi nagkakamali sa general. Diyos ko, alam ko na siya. Siya si General Lin. Biglang nagkaingay ang buong grupo. Ganoon ka batang general, hindi na kailangang sabihin pa, iisa lang ang ganoon. Hindi pinansin ni Lin Moyu ang ingay sa labas. Sa kanyang mga mata, iisa lang ang nakikita niya. Si Ningyi ay nakatayo doon, napakaganda at nagliliwanag. Ang kanyang magagandang mata ay nakatitig kay Lin Moyu nang hindi kumukurap, may bahid ng malikot ng ngiti sa kanyang mukha. Mukhang matagal na niya nakikita si Lin Moyu. Mabilis na lumakad si Lin Moyu, hindi kailanman inalis ang tingin kay Ningyi kahit isang minuto o segundo. Tungkol naman kay Ning Tairan na nasa tabi ni Ningyi, ganap siyang hindi pinansin. Nang makalapit si Lin Moyu sa harap ni Ningyi, agad na ibinuka ni Ningyi ang kanyang mga kamay, tumalon patungo kay Lin Moyu na parang isang kangaroo, niyakap siya ng mahigpit, walang salita, walang tunog. Ang pagkamis ay kumalat sa yakap na ito. Automatikong napatayo ang balbas ni Ning Tairan, kumibot-kibot ng bahagya. Ngunit hindi siya nagsalita, lalong hindi nangahas na makialam. Kung hindi, siguradong magagalit sa kanya si Ningyi. Lumaban si Ning Tairan sa buong buhay niya, hindi natatakot sa langit o lupa, natatakot lang sa kanyang minamahal na apo. Lumitaw ang makinang na liwanag, lumipad mula sa langit na parang shooting star, at sumabog sa himpapawid na parang magandang paputok. Isang higanting gintong unicorn ang lumitaw sa langit. Ang buong katawan ng unicorn ay punong-puno ng nagniningning na liwanag. Ang ilusyon nito ay may taas na ilang 10 metro, sumakop sa kalahati ng langit. Isang malaking aura mula sa himpapawid ang bumalot, sumasakop sa buong lugar. O by God, siya ang unang summoner sa ating Divine Empire, at siya rin ang unang summoner sa lahi ng tao. Si Great Master Moxinghai, level 75 summoner, napakalakas. Pakiramdam ko ay hindi na ako makahinga. Sabay-sabay na napahanga ang mga kabataan sa ibaba, punong-puno ng pag-asa ang kanilang mga mata, umaasang isang araw ay magiging kasing lakas din sila. Sa mga mata ni Ning Tairan ay punong-puno ng paghamak, old mo, Moxinghai, mayabang ka pa rin ah. Pagkatapos ng ilang segundo, naglaho ang ilusyon ng unicorn. Isang makulay na unicorn ang lumitaw sa langit. Si Moxinghai ay nakatayo sa tabi ng unicorn. Sa tabi niya ay si Muyon kasama ang kanyang Holy Spirit unicorn. Ang buong katawan ng Holy Spirit unicorn ay nagliliyab sa banal na liwanag. Ang buong katawan ay puting-puti parang niebe, na nagpatingin kay Muyon na parang isang diwata. Napakaganda! Ang eldest miss ng pamilya mo ay talagang isang national beauty, Kusi Findan. Hindi lang siya isang national beauty, kundi isang unparalleled genius din kung sino man ang makakapagpakasal sa kanya. Iyon ay talagang napakalaking swerte, swerteng makukuha lang ng ilang henerasyon. Haha, wag nang mag-isip pa. Kahit mag-reincarnate pa ng 10 beses, hindi mo pa rin siya maaabot. Sumunod si Muyon kay Moxinghai pababa at lumapag sa guest area. Naglakad si Moxinghai patungo kay Ning Tairan. Old Ning, matagal na tayong hindi nagkita. Bahagyang umungol si Ning Tairan, matagal na tayong hindi nagkita. Buhay ka pa rin pala, ah.
Malakas na tumawa si Moksinghai, buhay ka pa, paano? Naman ako mamamatay? Silang dalawa ay matagal nang magkakaibigang magkasama sa buhay at kamatayan. Ang kanilang pag-uusap ay napaka-casual. Ngunit sa wakas, bumaba na si Ningyi mula sa pagkakayakap kay Lin Moyu. Hello, Muyon. Hello, at yon. Tiningnan ni Muyon si Ningyi. May ngiti sa kanyang mukha, ngunit medyo komplikado ang kanyang mga mata. Ningyi, naka-special training ka na naman lately, ano? Umungaw si Ningyi. Nga. Itinapon ako ng bastos na lolo, referring to Ning Taeran, sa Secret Realm at hindi ako pinalabas. Habang nagsasalita, sinamaan niya ng tingin si Ning Taeran. Tumawa ng malakas si Ning Taeran, nagkunwaring hindi nakikita. Mahinang sinabi ni Muyon, mukhang maganda naman ang epekto ng training. Malapit ka nang mag-level 50 ngayon. Sinabi ni Ningyi, level 48 pa lang ako. Malayo pa sa level 50. Pero level 48, hindi na rin masama. Mahinang sinabi ni Muyon, mula nang magpaalam kayo sa Ancestral Land, matagal na rin kayong hindi nagkita. Hinila ni Muyon si Ningyi sa isang tabi upang mag-usap. Wala nang nagawa si Ningyi kundi sumunod, bahagyang tumingin kay Lin Moyu nang walang magawa. Biglang dumating ang kakaibang amoy ng pin. Kahit may hangin sa Plains Battlefield, parang hindi kayang tangayin ang amoy ng pin. Ang amoy ng pin ay nagtitipon at hindi kumakalat, parang may buhay, pumasok sa ilong ng lahat. Sino man ang makaamoy ng mabangong spirit scent ay nakakaramdam ng sigla, nawawala ang pagod. Anong amoy ito? Napakabango. Bukod pa dito, pagkatapos kong maamoy, agad akong nakaramdam ng mas magandang pakiramdam, punong-puno ng determinasyon na lumaban. Ang bango nito, nakakapalakas ng espiritu. Ito ang Army Soul Incense. Ang malakas na kalooban ay sumusunog sa kaluluwa ng hukbo. Ito nga ang Army Soul Incense ng Medicine God. Sa gitna ng paghanga ng lahat, lumitaw ang isang matandang lalaki sa himpapawid. Ang kanyang puting robe ay lumilipad, kalmado at payapa. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng malakas ngunit malalim na aura. Dumating na si Medicine God Shu. Si Shuhan din ay sumusunod sa tabi niya. Ang Medicine God Shu at si Ning Taeran ay magkakaibigan din, agad silang naglapitan. Ngumiti si Shuhan at binati si Lin Moyu. Hello, Junior Brother Lindy. Tumawa si Lin Moyu at sinabi, hello, Senior Sister. Nandito ka rin? Pupunta ka na para makipag-usap sa kanya? Ngumiti si Shuhan at sinabi, hintay ka muna, Junior Brother Lin. Tumawa ng mahina si Shuhan at sumama sa grupo ni Muyon at Ningyi. Sa sandaling ito, lumiwanag ang kalangitan na nagpabago sa madilim na Plains Battlefield na parang umaga. Isang higanting gintong espada ang lumitaw sa himpapawid. Walang humpay na kumakalat ang gintong sword energy, at patuloy na umalinggaw ang tunog ng metal sa himpapawid. Siya si Sword God Feng Chang'an. Napakalakas talaga ng Sword God. Isang tingin lang sa kanya, pakiramdam ko ay malapit na akong maputol. Ang pag-atake ng Sword God ay sinasabing numero 1 sa mga divine beings. Siyempre, hindi ito kayang tiisin ng kahit sino. Siya ang aking idolo. Sunod-sunod na lumitaw ang mga divine level powerhouses. Lumitaw sila na parang mga banal sa harap ng lahat, dala-dala ang mga hiyaw ng paghanga. Lahat ay umaasa na isang araw ay magiging divine level powerhouses din sila. Marahil 1 o 2 tao lang sa kasalukuyang madla ang makakarating sa huling hakbang na ito, ngunit karamihan sa kanila ay magiging ordinaryo pa rin sa mundong ito. Kahit gaano pa karami ang kanilang talento noon, o gaano pa karami ang pag-asa na ipinagkatiwala sa kanila ng kanilang pamilya at mga mahal sa buhay, hindi pa rin alam kung saan sila sa huli makakarating. Sa huli, ilan lamang talaga ang makakagawa upang maging divine level powerhouses. Sa himpapawid, muling kumislap ang 2 sinag ng liwanag. Tumindig ng ulo si Lin Moyu, hindi napigilan ang ngiti. Nakabalik na si Bai Yuan. Ngunit kasama ni Bai Yuan sa pagbabalik ay isang magandang babae na nasa mid-edad. Tumawa si Lin Moyu, Master, nakabalik na po kayo. Oh! Mukhang medyo awkward ang mukha ni Bai Yuan. Ang magandang babae na nasa mid-edad na kasama ni Bai Yuan ay lumingon at biglang sinabi kay Lin Moyu, ikaw ba ang disipulo ni Yuan? Si Lin Moyu, Little Yu. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Lin Moyu. Binabati ko po kayo, Sinuang, Master's wife. Kumibot ang kilay ni Bai Yuan, ngunit hindi umalma. Ang magandang babae na nasa mid-edad ay halatang labis na natuwa sa tawag na Sinuang, ngumiti ng matamis, mabuti, mabuti. Napakabait mong bata. Wala masyadong inihanda ang sinuang mo. Heto, tanggapin mo ito bilang welcome gift. Nang sabihin niya iyon, agad na isinuksok ng magandang babae na nasa mid-edad ang isang bagay sa kamay ni Lin Moyu. Master!
Hindi inasahan ni Lin Moyo na ganoon kainit ang sinuang na ito. Kapag nagbibigay ang nakakatanda sa nakababata, hindi ito dapat tanggihan. Kaya't walang pag-aalinlangan niya itong tinanggap. Ang dahilan kung bakit nangahas si Lin Moyo na tawagin siyang sinuang ay dahil naramdaman niya ang aura ni Bai Yuan sa magandang babae na nasa mid-edad. Sa katawan ng magandang babae na nasa mid-edad na ito ay may aura ni Bai Yuan at hindi lang ito pang ibabaw. Sa parehong paraan, sa katawan ni Bai Yuan ay may aura ng magandang babae na nasa mid-edad na ito. Ang aura nilang dalawa ay magkasama, napakahirap ipagkaiba. Makukumpirma ni Lin Moyo na may nangyari sa pagitan nilang dalawa, kaya't nangahas siyang tawagin siyang sinuang. Talagang ang tama ang pagtawag ko sa kanya na sinuang. Sinabi ni Bai Yuan, siya si Zhu Qingliu, level 74, isang divine level healer. Lihim na nagulat si Lin Moyo. Kahit may divine level healer sa Empire, hindi marami ang bilang nila. Magalang siyang nagsalita at tumawag, binabati ko po kayo, sinuang Qingliu. Patuloy na sinabi ni Zhu Qingliu. Bait. Ang bawat tawag na sinuang ay labis na nakapagpasaya sa kanya. Napabuntong hininga si Bai Yuan sa tabi, walang magawa. Sinaning Tairan at ilang matatandang lalaki ang sumugod upang batiin si Bai Yuan. Binabati kita, Old Bai, nakakuha ka ng magandang dilag. Iwinagayway ni Bai Yuan ang kanyang kamay at sinabi, sige na. Ang grupo ng matatandang lalaki, bakit pa sila nag-iingay? Hindi nila pinansin ang reaksyon ni Bai Yuan, at sinabi naman kay Zhu Qingliu, binabati ka namin, God Liu, referring to Zhu Qingliu, sa wakas ay nakuha mo na si Old Bai. Masayang tumawa si Zhu Qingliu at sinabi, salamat. Sa ilang araw, iimbitahan ko kayong lahat na uminom ng wedding wine. Sige. Siguradong pupunta kami. Pero maghanda ka ng regalo ha, hindi pwedeng walang dala. Siyempre. Bigla, isang mataas na tower ang lumitaw sa himpapawid. Lumitaw ang ilusyon ng Divine Domain Tower. Mahinang sinabi ni Lin Moyo, dumating na si Master Meng Di. Hush, malaking bilang ng mga kasamahan ang lumipad sa himpapawid. Lahat sila ay mga babae, at bukod pa dito, bawat isa ay may pambihirang ganda, bawat isa ay napakaganda. Kahit sino ang kunin mo sa kanila, noong bata pa sila, lahat sila ay pambihirang ganda, hindi pa huli kay mo yun. Si Bai Yuan ay may masamang hangarin, tingnan mo, yan ang mga sweetheart ni Old Meng Di. Kung papayag si Old Meng, ikaw, bata ka, magkakaroon ka pa ng ilang 10 sinuang. Tumawa si Lin Moyo at sinabi, kung ganoon, makakakuha ba ako ng ilang 10 pang-welcome gift? Kumibot ng 2 beses ang bibig ni Bai Yuan. Ang batang ito, napakaganid. Tumawa ng malakas si Lin Moyo at sinabi, Master, good luck. Bahagyang natigilan si Bai Yuan. Good luck saan? Sinabi ni Lin Moyo, magsikap po kayo para makakuha ako ng isang junior brother o junior sister. Umalis ka dyan. Galit na galit si Bai Yuan, muntik na siyang sampalin. Sinuri ni Lin Moyo ang welcome gift ni Zhu Qingliu para sa kanya. Isang divine level healing charm na may nakaseal na healing technique na maaaring gamitin ng maraming beses bago maubos ang enerhiya. Magandang bagay. Sa puso ni Lin Moyo ay masaya siya. Ito talaga ay isang magandang bagay na makapagliligtas ng buhay. Kahit mawalan siya ng isang kamay o paa, basta't may divine level healing charm na ito, agad siyang makaka-recover sa orihinal niyang estado. Alam ni Lin Moyo kung gaano kahirap gumawa ng isang divine level healing charm. Kailangan ng isang divine level alchemist upang gumawa ng isang blank charm, pagkatapos ay kailangan ng isang divine level healer upang iseal ang healing technique sa loob. Ang pag-seal ng kanilang sariling healing technique sa loob ng charm ay magdudulot ng pinsala sa kanilang sarili. Karaniwan, hindi gagawin iyan ng mga divine level healer. Ito ay dahil lamang sa pag-aalala sa kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay, kaya't nagpapakahirap ang divine level healers. Isinasakripisyo ang kanilang sarili upang gumawa ng ganoong uri ng charm. Pagkatapos makuha ito, para na rin siyang may karagdagang ilang buhay. Naramdaman ni Lin Moyo ang divine level energy sa charm na ito. Kaya niya itong gamitin ng hindi bababa sa 10 beses. Hindi niya inasahan na si Zhu Qingliu, sa isang iglap lang, ay magbibigay ng ganoong kayamanan sa kanya. Mukhang talagang mabait at mapagbigay ang sinuang na ito. Ang ilusyon ng Divine Domain Tower sa langit ay kumikislap pa rin. Hindi pa dumarating si Meng Anwen. Naglakad si Lin Moyo sa tabi ni Ningyi at sinabi, Ningyi, ito para sa iyo. Walang silbi ang charm kay Lin Moyo. Kung umabot sa puntong kailangan niyang gamitin ang charm na ito, hindi na rin siya nito maililigtas. Sa kabilang banda, para kay Ningyi, ang charm ay makapagliligtas ng buhay. Tulalang tinanggap ni Ningyi ang charm. Pagkatapos suriin, gulat siyang napasigaw, divine level healing charm.
Pagkatapos ay mabilis niyang ibinalik ang charm kay Lin Moyu. Hindi ko kailangan, itago mo na lang yan. Ibinalik naman ni Lin Moyu ito. Walang silbi sa akin ang charm na ito. Itago mo na lang. Sa ganitong paraan, mas mapapanatag. Ako. Makinig ka, ha? Oh. Tuwang-tuwang inilagay ni Ningyi ang charm. Nang makita ni Lin Moyu na itinago ni Ningyi ang charm, nakangiti siyang sinabi, magpatuloy na kayong mag-usap. Umalis siya, tumingala sa himpapawid. Malapit nang maganap ang isang malaking eksena sa langit. Nais din niyang makita kung paano haharapin iyon ni Master Meng, na palaging kalmado. Nang makitang hindi kayang harapin ni Bai Yuan kahit isang tao lang, referring to Zhu Qingliu's relatives' friends teasing, siguradong sasakit ang ulo ni Meng Anwen. Sa pag-iisip pa lang noon, nakaramdam na ng tuwa si Lin Moyu. Ngunit si Ningyi, nakatingin sa likod ni Lin Moyu, may malalim na pag-iisip sa kanyang mga mata. Mahinang sinabi ni Moyun, hindi ko inasahan na ibibigay niya iyan sa iyo. Ngunit nang umungol si Ningyi, natatakot siya na mapanganib ako. Mahinang sinabi ni Shuhan, mabait talaga sa iyo si junior brother Linny. Si Ningyi ay lumingon, syempre alam niya kung gaano kabuti si Lin Moyu sa kanya. Bumulong si Moyun sa tainga ni Ningyi, hindi mo na siya maaaring pabagalin pa. Tumango si Ningyi, naiintindihan ko. Alam kong wala akong naitutulong sa kanya, ngunit hindi ko rin siya maaaring pabagalin. Mula ngayon, magle-level up na lang ako ng mag-isa. Kahit mas mabagal at mas nakakapagod, hindi ko na siya maaaring pabagalin. Ang level nilang dalawa ay unti-unting lumalayo. Siya, Ningyi, ay alam niya na mas mabilis na magle-level up si Lin Moyu araw-araw. Hindi niya na maaari pang kumapit sa kanya at pasamahin siya sa pag-clear ng mga dungsyon tulad ng dati. Ito ay lalo lang magpapabagal sa level up speed ni Lin Moyu. Sabi ni Moyun, palakas ng palakas ang mga kalaban na kinakaharap niya ngayon. Kung hindi siya mabilis na mag-level up, baka sa hinaharap ay makaharap siya ng kalaban na hindi niya kayang labanan. Mahinang sinabi ni Shuhan, may sariling landas si junior brother Lin, hindi siya katulad natin. Mahinang sinabi ni Moyun, magkakaiba ang landas ng bawat isa. Mahigpit na kinuyom ni Ningyi ang kanyang kamao. May sarili rin akong landas. Dati sinabi ni Lolo, Ning Taeran, ang landas ko, kapag naabot ang limitasyon, napakalakas din. Magandang humiti si Shuhan at sinabi nga, ang ating Little Yi ay palaging napakalakas. Matapos manatili ang ilusyon ng Divine Domain Tower sa himpapawid ng ilang minuto, sa wakas ay nag-crystallize ito. Sa sandaling nag-crystallize ito, si Meng Anwen, na mukhang napaka-eleganting lalaki, ay lumitaw sa gitna ng himpapawid. Ang Divine Domain Tower ay nasa likod niya. Si Meng Anwen, sa pagtayo lang doon, ay naglalabas na ng napakalakas na aura. Ang kanyang aura ay bumalot at pumigil sa lahat, napakalakas na nakakagulat. Lahat na nakatayo sa ibaba ay labis na natakot. Kahit na si Meng Anwen ay walang ginawang malaking ingay, ang pressure na dinala niya sa lahat ay hindi pa nila kailanman naranasan. God-an. Ito nga si God-an, ang lakas. Hindi nakakagulat na dual profession, dual divine level. Sa buong mundo, isa lang, hindi pa kailanman nangyari. Napakalakas, mas malakas kaysa sa anumang divine level na nakita na namin. Bakit ko pakiramdam na ang Divine Domain Tower ay naging suporta para kay God-an? Nagkagulo na naman ang lahat. Takot sa lakas ni Meng Anwen, pati ang grupo ng Divine Level Powerhouses ay ganoon din katakot. Mahinang sinabi ni Ning Taeran, hindi ko inasahan na naunahan niya tayong maging high-level divine. Level 76. Nakakabilib talaga. Mahinang sinabi ni Sword God Feng Chang'an, ang sword energy sa kanyang katawan ay sumugod diretso sa langit. Siya, Feng Chang'an, ay puno ng fighting spirit. Gusto niya talagang makipaglaban kay Old Meng, Meng Anwen, minsan. Umuwol si Bai Yuan. Ang makipaglaban sa kanya ay ang pinakakainip na bagay. Naglaho ang fighting will ni Feng Chang'an. Tama. Kahit ang mga kalaban ay hindi mo alam kung saan nanggagaling. Nakakainip. Pagkalitaw ni Meng Anwen, ang mga magagandang babae na kani-kanina lang lumipad ay agad na dumagsa na parang mga bubuyog sa pulot, pumalibot kay Meng Anwen. Ang mga tao sa ibaba ay handa na para sa kasiyahan, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ang mga magagandang babae ay naghiwa-hiwalay. Walang sinumang nanggulo kay Meng Anwen.
Si Meng Anwen ay dumaan sa 1,000 bulaklak, maraming babae, walang dumikit na dahon sa kanya, at kalmadong bumaba, na ikinagulat ng lahat. Walang sinumang nakakaalam kung paano ito ginawa ni Meng Anwen. Swebe at hindi pumayag. Bukod pa dyan, ang mga mata ng mga magagandang babae na iyon, habang nakatingin sa kanya, ay punong-puno ng paghanga. Ang pinakamahalaga ay, sa gitna ng mga magagandang babae na iyon, wala silang anumang puot sa isa't isa. Kahit na ang mga divine level powerhouse o generals ay may pribilehiyong magkaroon ng maraming asawa partner, hindi ito nangangahulugan na mag-iinggitan ang mga babae sa isa't isa. Nakita rin ni Moyun ang eksenang ito, at sa hindi malamang dahilan ay sinabi niya kay Ningyi, kung sa hinaharap ay magkaroon din ng maraming close female confidante si Lin Moyu, anong gagawin mo? Umiling si Ningyi at sinabi, siguro hindi. Hindi siya mahilig makipag-usap, walang babaeng magkakagusto sa kanya. Sa sandaling ito, lumapit si Shuhan at bumulong, paano kung meron? Pag-isipan mo ng mabuti. Si Ningyi ay napakasunod. Sinubukan niyang mag-isip ng kaunti. Kung ganoon, kailangan nating tingnan kung mabuti ang ugali ng kabila. Kung mabuti ang ugali, maaari tayong maging mabuting magkapatid na babae. Nanlaki ang mga mata nilang dalawa. Hindi nila inasahan na ang ganoong sagot ay manggagaling sa bibig ni Ningyi. Nagpatuloy si Ningyi, pakiramdam ba ninyo ay napakakakaiba? Sabay na tumango ang dalawa. Sinabi ni Ningyi, sa totoo lang, wala namang problema. Ang isang taong tulad niya ay palaging magiging popular. Kung talagang ganoon, hindi ko siya maaaring angkinin ng mag-isa. Hindi siya magiging masaya. Bukod pa dito, ang lolo ko rin ay may ilang asawa. Ang unang lola, pangalawang lola, at pangatlong lola ay napakabuti sa akin. Pagkatapos matanggap ang huling sagot, sa hindi malamang dahilan ay pareho silang nakahinga ng maluwag. Ang mga mata ni Ningyi ay kumislap habang nakatingin sa dalawa. More ate, Moyun, ate Shuhan, baka naman kayo rin ay may gusto kay Lin Moyu. Wala. Huwag kang magsabi ng kung ano-ano. Paanong mangyayari? Mas matanda pa ako sa kanya. Agad silang nanumpa at tumanggi. Ngunit lalo silang nagkakaganito, mas naramdaman ni Ningyi at tila sila ay nagtatago ng isang bagay. Hindi na nga asar si Ningyi. Bahagyang gumalaw ang kanyang malalaking bilog na mga mata. Kung gusto niyo rin si Lin Moyu, ayos lang. Sa halip, maaari tayong maging magkapatid na babae magpakailanman. Tiningnan nila si Ningyi nang hindi nagsasalita, hindi nila inamin o itinanggi. Pagkarating ni Meng Anwen, sa wakas ay dumating na ang oras para magbukas ang Divine Stone Dungsyon. Isang sundalo ang lumipad palabas ng fortress. Siya ay isang divine level powerhouse din, kinatawan niya ang hukbo. Ang kanyang aura ay malungkot at mapanglaw na bumabalot sa lahat, parang may nakarinig ng trompeta ng digmaan. Ito ang aura ng isang sundalo. Tanging sa maraming taon ng pakikipaglaban sa battlefield maaaring mahasa ang ganoong uri ng aura. Nayanig dahil sa kanyang aura, ang espiritu ng lahat ay naging seryoso. Ganap na naglaho ang mapaglarong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bagaman alam ng maraming tao na ang divine level powerhouse ng hukbo ay sa totoo lang tao ni Bai Yuan, sa sandaling ito, hindi siya kinatawan ni Bai Yuan, kundi ang hukbo ng Divine Empire. Nagpunta siya sa gitna ng bulwagan at umalinggaw ang kanyang boses. Ika-negatibo 48 na pagsira, clearance. Ngayon, magbubukas na ang Divine Stone Dungsyon. Habang nagsasalita, kumuha siya ng isang special scroll at inihagis sa himpapawid. Sumabog ang scroll sa himpapawid, at isang Dungsyon vortex ang dahan-dahang lumitaw sa bituing-bituing langit. Bago yon, ito ay nakatago sa espasyo. Pagkatapos, sunod-sunod na nagliwanag ang mga formation sa palapag. Daan-daang mga imahe ang ipinakita sa himpapawid. Bawat imahe ay eksaktong magkapareho na nagpapakita ng sitwasyon sa loob ng dungsyon. Sa kasalukuyan, walang tao sa loob ng dungsyon, kaya't ang mga imahe ay eksaktong magkapareho. Sa itaas ng bawat imahe ay may numero. Ang numero sa kasalukuyan ay 0. Sa sandaling may magsimulang mag-clear ng dungsyon, natural na magbabago ang numerong ito. Ang performance ng bawat tao sa dungsyon ay ipapakita sa harap ng lahat. Lahat ay gagawin sa isang patas at makatarungang kapaligiran. Imposible ang pandaraya. Walang sinumang makakadaraya sa ilalim ng mga mata ng napakaraming divine level powerhouse.
Ang Divine Stone Dungsyon ay hindi lamang para makuha ang huling reward, kundi isa ring pagkakataon upang ipakita ang sarili sa mundo. Ito ay isang mahiwagang dungsyon. Mula nang matuklasan at masimulan ang dungsyon na ito, palagi na itong ganoon. Ang dungsyon na ito ay mahiwaga dahil isa lang ang pinapayagang pumasok. Ang nilalaman at kahirapan ng hamon ay magbabago depende sa level at profesyon ng taong pumasok. Sa madaling salita, anuman ang level mo, 50 o 55, ang kahirapan na haharapin mo sa huli ay pareho lang. Naramdaman ni Lin Moyo na ang Divine Stone Dungsyon ay hindi tulad ng isang tunay na dungsyon, kundi parang isang pagsubok na arena. Kapag nalampasan mo ang pagsubok, magkakaroon ka ng reward. Mahina ang performance, mahina ang reward. Maganda ang performance, maganda ang reward. Ang pinakamagandang reward ay kalahating piraso ng talent Divine Stone. Sa sandaling tumugon siya, sa kanyang isipan, biglang napansin ni Lin Moyo na may mali. Kalahating piraso ng talent Divine Stone, iyon na nga ba talaga ang pinakamagandang reward? Ang Divine Stone Dungsyon ay nabuksan na ng 48 beses, isang beses bawat isa 0 taon, ibig sabihin ay 480 taon na. Sa nakalipas na 480 taon, daan-daang libo na ang pumasok sa dungsyon. Ang pinakamagandang reward na nakuha ay kalahating piraso ng Divine Stone. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang huling reward ng dungsyon ay kalahating piraso ng Divine Stone. Siguro wala pa talagang nakakakuha ng tunay na perpektong score. Mahinang nagtanong si Lin Moyo kay Meng Anwen na kararating lang, Master, ano po ang pinakamataas na score sa dungsyon na ito? Sinabi ni Meng Anwen, ang pinakamataas na score sa kasaysayan ay 75 puntos. Basta't makakuha ka ng 70 puntos pataas, makakakuha ka na ng kalahating piraso ng Divine Stone. Nagtanong si Lin Moyo, wala pa pong nakakakuha ng 100 puntos. Umiling si Meng Anwen, wala pa. Noong taon na iyon, pumasok kami ni Old Bai Yuan. Nakakuha lang kami ng 74 puntos. Ano? Nagdududa ka ba na ang kalahating piraso ng Divine Stone ay hindi ang huling reward? Bahagyang humiti si Lin Moyo at sinabi, mukhang may duda rin po kayo, Master. Sinabi ni Meng Anwen, duda lang naman, hindi makumpirma. Gusto mong subukan? Seryosong nag-isip si Lin Moyo ng kaunti. Hayaan muna natin ang iba ang mauna. Kung sa huli magkaroon ng pagkakataon, susubukan ko rin. Nagdesisyon si Meng Anwen, hindi na siya nagsalita ng marami. Tutal, kapag nagbukas ang Divine Stone Dungsyon, tatagal ito ng 1 buwan, kaya't hindi na kailangang magmadali. Pagkatapos ng pagpapakilala sa Divine Stone Dungsyon, malapit na ring magsimula ang Dungsyon Clearing Competition. Isang grupo ng mga tao ang lumabas mula sa Fourth Fortress. Nakalinya sila ng maayos, sabay-sabay ang kanilang mga hakbang, at may malakas na momentum. Sa isang tingin lang, alam ng lahat na ito ay isang grupo mula sa hukbo. Tanging ang hukbo lang ang maaaring magkaroon ng ganoon kaseryoso at disiplinadong grupo. Sa Divine Stone Dungsyon, bukod sa mga napiling nominated mula sa iba't ibang puwersa at great families, mayroon ding mga professionist mula sa hukbo. Ang hukbo, bilang may-ari ng Divine Stone Dungsyon, ay natural na may karapatan sa napakalaking bilang ng kuota. Sa pagkakataong ito, daan-daang tao mula sa hukbo ang ipinadala upang sumali. Tuwing may lilitaw na professionist ng hukbo, biglang lumipad palabas ng Fourth Fortress ang 4 pang tao. Si Ye Hao ang nangunguna sa paglipad. Sumusunod sa kanya ay si Wang Lin, Wei Chang, at Xia Shais. Bakit sila nandito? Ayon pala si Ye Hao. Narinig ko na si Ye Hao ay nagtatago sa Ninth Fortress na may balak na kontrolin ang Demon Slaying Tower. Mukhang totoo ang chismis na ito. Hindi ko alam kung nagtagumpay siya. Malamang hindi nagtagumpay. Kung hindi, matagal na niya itong ipinagyayabang. Hindi mo ba alam kung gaano kabangis ang pag-aagawa ni God-an, Meng Anwen, sa Divine Domain Tower laban sa mga taong ito noon? Sa sandaling ito, bahagyang napakunot ang noo ni Meng Anwen. Bakit nandito ang mga lalaking ito? Hindi kilala ni Lin Moyo sila, ngunit alam niya na lahat sila ay divine-level powerhouse. Bukod pa dito, napakalakas din ang nangunguna sa kanila. Mayroon po ba silang grudge sa atin? Tanong ni Lin Moyo. Umiling si Meng Anwen, hindi naman may tuturing na grudge. Hindi lang kami masyadong magkasundo. Huwag mo silang pansinin. Kung gusto nilang pumunta, hayaan mo.
Nagtanong si Lin Moyu, sino po sila? Ang nangungunang iyon ay si Yihao, level 75 Divine Level Mage. Tungkol sa seniority, mas mataas siya ng isang rank kaysa sa akin at kay Old Bai Yuan. Ang tatlong tao sa likod ay si Naxia Shies, level 72 Divine Level Mage, Wei Chang, level 72 Divine Level Warrior, at Wang Lin, level 72 Divine Level Knight. Naalala ni Lin Moyu ang apat na taong ito. Kung hindi lang sila magkasundo, ayos lang. Kung mayroon silang sama ng loob, ang apat na ito ay magiging kalaban din niya. Ang apat na sina Yihao ay lumapag sa guest area. Ang matatalas na tingin ni Yihao ay bumaling sa lahat, at sa huli ay napunta kay Lin Moyu. Ito marahil si General Lin, tama ba? Talagang karapat-dapat na susunod na henerasyon. Si Lin Moyu ay hindi mapagpakumbaba o mapagmataas. Senior Yihao, labis niyo akong pinupuri. Malayo pa po ako. Tumawa ng malakas si Yihao at sinabi, binatang, huwag ka nang masyadong magpakumbaba. Sa inyo ang kinabukasan. Pagkatapos, napunta ang tingin ni Yihao sa tatlong babae, si Ningyi, Muyun at Shuhan. Tumawa siya at sinabi, Taeran, Ning Taeran, Singhai, Mok Singhai, Shu, Medicine God Shu, itong tatlong binibini ay mga apo ninyo, ano? Sinabi ni Ning Taeran, tama po. Senior mayroon po ba kayong payo? Siya, Ning Taeran, ay kabilang sa grupo ni Bai Yuan. Hindi siya masyadong friendly kay Yihao, ngunit hindi rin sila nag-aaway. Sinabi ni Yihao, mayroon akong isang napakatalinong apo, napakarami niyang talento, mula pagkapanganak ay napakatalentado. Napakaangkop niya sa iyong apo. Baka gusto nating mag-areglo ng kasal, Senior Biglang pinutol ni Lin Moyu ang sinasabi ni Yihao. Tumingin si Yihao. General Lin, mayroon po ba kayong gustong sabihin? Walang pakialam na sinabi ni Lin Moyu, nasaan po ang apo ni Senior Maaari po ba siyang tawagin dito? Umuwal si Yihao, interesado po ba kayong makilala ang apo ko, General Lin? Ang apo ko po ay talaga namang napakahusay. Sa mga mata ni Lin Moyu ay may bahid ng ngiti, hindi po ako interesado. Kaya ko siyang ipadala sa kabilang buhay para maputol ang pagnanais ninyo. Ang mga salita ni Lin Moyu ay normal lang, ngunit punong-puno ng killer intent. Agad na naging tahimik ang guest area. Maraming pares ng mata ang nakatuon kay Lin Moyu. Alam na alam nila kung bakit ganoon nagsalita si Lin Moyu. Ang tungkol sa pagitan ng apo ni Ning Taeran, Ningyi at ni Lin Moyu ay hindi naman sikreto. Sa pagsasalita ni Yihao ng ganoon, hindi niya iginalang si Lin Moyu. Sa madaling salita, sinasampal niya sa mukha sina Meng Anwen at Bai Yuan. Malinaw na napakabangis ng reaksyon ni Lin Moyu. Sa kanyang mga salita ay lumitaw ang killer intent. Niliitan ni Yihao ang kanyang mga mata. General Lin, ano po ang ibig sabihin ng sinabi ninyo? Mahinang sinabi ni Lin Moyu. Ang ibig sabihin ay literal. Kung ganoon, magbabago ako ng paraan ng pagsasalita. Sino ang apo mo? Lumabas ka dito, papatayin kita. Mas direkta ngayon. General Lin, medyo dominante ka na, patuloy na malamig na tumawa si Yihao. Sa ganitong paraan, magiging mapanganib ka. Sa likod niya, ang tatlong sina Wang Lin, Wei Chang, at Xia Shies ay nakatitig kay Lin Moyu nang hindi maganda ang tingin. Hindi natakot si Lin Moyu. Bukod pa dito, kasama niya ang kanyang grupo, Bai Yuan, Meng Anwen.